Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pasasalamat natin sa pamamagitan ng mga dasal ay siyang nagpapaigting ng ating respeto at pagdakila sa Diyos. Dito natin nasasabi kung gaano tayo kaligaya sa mga biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Ang panibagong araw sa ating buhay ay sapat na upang tayo'y magpasalamat sa Kanya. Ang pahinga sa ating mga ilong ay sapat na upang atin siyang pasalamatan. Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang nakapagpapagaan ng ating mga kalooban. Ito rin ay mabisang paraan upang maipaalam natin sa Diyos na tayo'y lubhang nagsisisi sa ating mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Dito natin sa Kanya maipaparating ang ating lubusang pagnanais na mapatawad tayo sa ating mga pagsalansang. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Maraming salamat, Diyos ko, sa magdamag na pagbabantay sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat din ako sa isa pang araw at pagkakataon na iyong ibinibigay sa akin upang makapiling ko ang aking mga mahal sa buhay at maipamahagi sa aking kapwa ang aking pagmamahal at pagkalinga. Maraming salamat din sa pagkakataon na maipakita sa iyo ang aking pananampalataya. 1 Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18. Mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ama, sa pagdaan ng mga araw, unti-unti kong nauunawaan ang mga dahilan kung bakit mo ako nilikha. Unti-unti ko nang nauunawaan kung bakit ako umiiral ngayon sa mundong ito. Maraming salamat sa laging pagpapaalala sa akin na ako'y naririto upang maglingkod at sumamba sa iyo. Maraming salamat sa patuloy na pagpapaalala sa akin na ako'y naririto upang tumulong sa aking kapwa. Mateo chapter 6 verse 1. Mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang tao lamang ang inyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. Kung magkagayon, ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong Ama sa langit. Patawarin mo naman ako, Ama, sa mga kasalanang aking nagawa at nagagawa. Patawarin mo po ang aking mga pagkukulang sa aking mga mahal sa buhay, sa pag-iimbot ng aking kalooban sa aking kapwa-tao, sa mga masasamang diwang bigla na lamang pumapasok sa aking isipan, sa mga pagsisinungaling na nagagawa ng aking dila, sa mga pita ng laman na aking mga mata, sa malimit na paglimot sa aking mga pangako. Mga Awit chapter 51 verse 1. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Inihihingi ko ng kapatawaran ang lahat ng aking pagsalansang. Ako'y maliit na alipin, gawaran mo ako
kahit katiting na kalakasan upang labanan ang mga tuksong ito. Linisin mo ang aking puso, bigyan mo ng kabutihan ang aking kalooban, at gawaran mo ako ng busilak na damdamin sa buong maghapon. Nais ko pong sundin ang iyong kalooban at nakahanda ko pong subukan na magampanan ang mga tungkuling iyong iaatang sa akin sa araw na ito. Bigyan mo lang ako ng sapat na lakas upang maitatwa ang mga masasamang gawain at tahakin ang tamang daan na dapat kong lakaran. Awit chapter 46 verse 1. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Nakahanda rin po akong sumunod sa iyong kalooban, at anumang utos na buhat sa iyo ay akin pong pipiliting sundin. Naway maging matibay ako sa mga pagsubok ng buhay, at unti-unti kong malagpasan ang mga unos na darating. Patnubayan mo ang aking mga mahal sa buhay, na siya kong nagiging inspirasyon sa mundong ito, upang maipagpatuloy ang aking buhay. Marami pong salamat. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sinasamba, pinupuri, at itinataas po namin ang iyong pangalan, o Panginoong Jesus. Ikaw ang aming Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na di nagbabago kailanman, ang Diyos na aking pinaglilingkuran ng buong puso. Panginoon, ako po ay nagpapasalamat ng taos sa aking puso, dahil ako ay binigyan mo pa ng panibagong taon na puno ng pag-asa at proteksyon. Nagpapasalamat din po ako dahil sa gabay mo sa akin sa nakaraang taon, na ako ay di mo pinabayaan, at ang aking pamilya sa lahat ng pagsubok, sakit at karamdaman. Nagpapasalamat din po ako, Panginoon, dahil sa iyong biyayang walang humpay na pagpapala sa aking buhay at pamilya. Dalangin ko, Panginoon, na patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang at mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa, sa nakikita at nararamdaman. Inihihingi ko po ito ng kapatawaran sa inyong banal na pangalan, o Panginoon Jesus. Kaya ngayon, sa aking pagsisimulang muli, nadalangin ko ang iyong pagsama sa aking mga planong gagawin. Ikaw ang manguna at gumabay sa lahat ng aking plano sa buhay at maging sa aking pamilya. Dalangin ko, Panginoon, ang katagumpayan sa aking trabaho, sa aking negosyo, sa aking pamilya at hanap buhay. Dasal ko rin po, Panginoon, ang malusog na pangangatawan ng aking pamilya at mga mahal sa buhay. Ilayo mo po sa sakit at karamdaman sa taong ito ang aking pamilya, at huwag mo po kaming pabayaang magkasala at malayo sa plano mo, o Panginoon. Panalangin ko po ito sa tanging pangalan ni Jesus na aking Diyos at tagapagligtas. Amen. Isa sa katangian ng bawat mananampalataya ay ang pagiging mapagpasensya. Kaya naman, halina at tayo'y manalangin sa Diyos upang tayo ay magkaroon
ng mapagpasensyang pag-uugali. Marcos chapter 11 verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Banal na Espiritu, lumikha ka sa akin ng isang malinis na puso na naghahanap ng pinakamahusay sa iba. Tulungan mo akong magpakita ng pakikiramay at kahabagan sa lahat, at gawin ito ng may kahinahunan at paggalang. Kapag ang mga tao o pangyayari ay hindi natutugunan ang aking mga inaasahan, bigyan mo ako ng kapangyarihang magpakita ng biyaya at pag-unawa. Tulungan mo akong makita ang aking mga sitwasyon mula sa iyong pananaw upang magalak ako sa lahat ng oras at magpakita ng pagtiyatiyaga kung kinakailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama sa langit, gaano kahalaga na malaman na Ikaw ang aming Diyos. Panginoon, gusto ko lang na mas makilala Ka at mahalin Ka ng mas mabuti. Ang pananabik ng aking puso na mas makilala Ka at maging mas malapit sa iyo sa bawat araw na lumilipas. Habang binabasa ko ang iyong salita at pinag-aaralan ang kasulatan, ipinagdarasal ko na tulungan mo akong yakapin ang lahat ng ituturo mo sa akin. At hinihiling ko na paunlarin mo sa akin ang isang espiritong matuturuan na mabilis na marinig ang iyong tinig na nagsasalita sa akin at handang tumugon sa malumanay na mga pahiwatig ng banal na espiritu sa aking puso. Sinasabi nito sa iyong salita na ang iyong mga tao ay nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. At Panginoon, ipinagdarasal ko na tulungan mo akong magbasa, markahan, matuto at sa loob ay tunawin ang lahat ng ituturo mo sa akin sa kasulatan. Dahil gusto kong makapagbigay ng sagot sa pag-asa na nasa akin, sapagkat gusto ko at nais kong ibahagi ang katotohanan ng maluwalhating ebanghelyo ng biyaya sa lahat ng aking nakikilala. Sa iyong mga kamay ay ibinibigay ko ang aking buhay at nananalangin na ako'y mabuhay araw-araw sa iyong papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Panginoon, nais kong matuto ng higit pa tungkol sa iyo at magkaroon ng puso at isipan na nakatuon kay Jesus. Matagal akong lumago sa biyaya at sa kaalaman tungkol sa Kanya. At kaya ipinagdarasal ko na magkaroon ka sa akin ng malalim na pagnanais na masigasig na pag-aralan ang iyong salita at matutong ilapat ang mga katotohanan at prinsipyo sa loob ng aking sariling buhay sa iyong papuri at kaluwalhatian. Ngunit Ama,
Hindi ko lamang nais na magkaroon ng isang ulo ng kaalaman ng mga estatistika ng Biblia, ngunit isang kaalaman sa puso ng katotohanan sa Biblia at makadiyos na pag-ibig. Nais kong mabuhay sa aking buhay sa paraang nakalulugod sa iyo at gamitin mo bilang saksi sa iyong biyaya at kabutihan, bilang isang buhay na sakripisyo, ganap na katanggap-tanggap sa iyo. Tulungan mo akong basahin at panatilihin ang lahat ng natutunan ko mula sa iyong salita, at naway matuto akong mamuhay tulad ng Panginoong Hesus sa lubos na pag-asa sa iyo. Sa iyong papuri at kaluwalhatian, ito ay hinihiling ko sa pangalan ni Hesus. Amen. Mahal na Ama sa langit, ipinagdarasal ko na bigyan mo ako ng isang matalinong puso, isang tapat at tunay na puso na naglalayong unahin ka sa lahat ng bagay. Isang puso na pangunawa at isang tunay na pagnanais para sa isang mas malalim na kaalaman tungkol sa iyo. Panginoon, aking hangarin na ako'y lumakad ng karapat-dapat sa iyo at higit na makilala kita at mahalin kita. Bigyan mo ako ng pagkauhaw sa iyong salita ng katotohanan, sapagkat sa loob nito ay buhay at kalusugan at kabuuan. At ang pagbabasa nito at paglalapat nito ay makakatulong sa akin na mamuhay ng isang buhay na banal sa Panginoon. Isang buhay na nahiwalay sa mga daan ng sanglibutan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob at kapangyarihan na gumawa ng mga tamang pagpili sa aking buhay at gabayan ang aking mga iniisip sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu araw-araw. Panginoon, alam kong ninanais mo ang katotohanan sa mga panloob na bahagi at ipinagdarasal ko na ikaw ay hulmahin ang panloob na mga lihim ng aking puso upang ilatag sa harap mo, upang ako'y lumago sa biyaya at sa pagkakilala sa Panginoong Hesus, habang ako'y lumalapit sa iyo araw-araw. Sa pangalan ni Hesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, sinasabi mo sa amin sa iyong salita na kung ang sinuman ay kulang sa kaalaman at karunungan na kailangan namin, dapat naming hilingin sa iyo sa pananampalataya, sapagkat ikaw ay nangako na magbibigay ng malaya sa lahat ng pumupunta sa iyo na nagtitiwala sa iyong mga pangako. Panginoon, napakaraming bagay na hindi ko maintindihan at napakaraming nangyayari sa ating mundo na pumunta ako sa iyo upang hingin ang mahalagang kaloob na iyon ng karunungan at kaalaman. Sinasabi ng iyong salita na ang iyong mga tao ay namamatay dahil sa kakulangan ng kaalaman. At ipinagdarasal ko na matustusan mo ako ng lahat ng kailangan kong mamuhay ng buhay na ikabubuhay mo sa akin at sa espiritu at katotohanan. Pagiging kasing banayad ng isang kalapati, ngunit kasing talino ng isang ahas. Liwanagan ang aking pangunawa
at bigyan ako ng kaalaman na kailangan ko araw-araw upang makalabas ako sa hinaharap, tiwala na ako ay nasa iyong kalooban. Panginoon, hinihiling ko lang na ibigay mo ang kailangan ko araw-araw. Nagtitiwala sa iyo na pangasiwaan ang lahat ng aking mga pagpipilian at nagdarasal na gabayan mo ako sa aking landas sa buhay, sa iyong papuri at kaluwalhatian. Habang hinahanap ko ang mga banal na kasulatan araw-araw, ipinagdarasal ko na ituro mo sa akin ang iyong mga paraan at bigyan ako ng kapangyarihan na manindigan sa masamang araw. Alam kong sapat na ang iyong biyaya para sa bawat pagkakataon na maaaring kailanganin kong harapin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sa aking trabaho. Alam kong nilikha mo kami upang mamuhay ng kapaki-pakinabang at produktibong buhay, habang nagbibigay din ng mga pangangailangan at pangangailangan ng aming mga pamilya. Napakaraming bagay sa aking buhay, sa trabaho ang nagbabago, at ang kaalaman at profesional na mga kasanayan ay patuloy na kailangan i-update at pagbutihin. At kaya, hinihiling ko sa Panginoon na bibigyan mo ako ng kinakailangang kaalaman, pagsasanay at kasanayan upang patuloy kong maisakatuparan ang aking trabaho at sa abot ng aking makakaya. Pagpalain ang mga gawa ng aking kamay, protektahan at ibigay na ipinagdarasal ko para sa aking pamilya, at naway gamitin kita upang ipakita ang pagmamahal ni Jesus sa aking mga tagapamahala, kasamahan at mga kasamahan sa trabaho, upang si Kristo ay maluwalhati sa lahat ng aking ginagawa. Ito ay hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoong Jesus, ikaw ang aking kahangahangang halimbawa, at mula sa iyo ay nagmumula ang karunungan, kaalaman at pangunawa. Ipagkaloob mo sa akin na manalangin ako sa iyong kaalaman mula sa itaas, sapagkat alam ko na ang takot sa Panginoon ay ang simula ng karunungan, at mula sa iyong bibig ay nanggagaling sa pag-unawa at kaalaman. Panginoon, hindi ang karunungan ng sanlibutan ang hinahanap ko, sapagkat alam ko na ito ay kamangmangan sa iyong mga mata. Ngunit hinahanap ko ang kaalaman na nagmumula lamang sa iyo, sapagkat sinasabi sa atin ng iyong salita na mas mabuting maghanap ng kaalaman at pangunawa mula sa Panginoon kaysa makakuha ng pilak at maraming pinong ginto. Bigyan mo ako ng kababaang loob ng puso at isang espiritong matuturuan, sapagkat ipinapahayag ko na sa akin ay walang mabuting bagay, ngunit kilala ko ang Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong banal na kapangyarihan, ibinibigay mo sa amin ang lahat ng kailangan namin upang mamuhay ng makadiyos na buhay sa pamamagitan ng kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Purihin ang iyong banal na pangalan, purihin ang iyong banal na pangalan. Amen.
Ama sa langit, ipinagdarasal namin ang mga paaralan at pamilya na ang mga anak ay pumapasok sa iba't ibang mga institusyong pang-edukasyon. At hinihiling namin na ikaw ay minamaliit sa awa at biyaya sa parehong mga kawani at mga mag-aaral sa iba't ibang paaralan, kolehiyo at lugar ng pag-aaral sa ating bansa at sa buong mas malawak na mundo. Ipinagdarasal namin na ang katotohanan ay ituro sa aming mga paaralan at ang tunay na kaalaman at makadiyos na karunungan ay lalong makikita sa mga aralin at lektura. Ipinagdarasal namin ang mga mag-aaral na ang pananampalataya ay maaaring masira ng karunungan ng mundo at hinihiling namin na ikaw ay magpapanatili sa mga kabataang ito ng matatag na kaalaman sa Biblia at sa hindi nagbabagong mga batayan ng buhay na ating kinatatayuan. Idirekta at pamahalaan ang mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon ng ating lupain at bigyan ang mga kawani at mag-aaral ng kaalaman at pag-unawa sa salita ng Diyos at pagnanais para sa katotohanan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, ako ay natatakot at kahangahangang ginawa at kapag nabasa ko na alam mo ang mismong mga pag-iisip ng aking puso bago ko man lang isipin ang mga ito. Na alam mo ang lahat tungkol sa akin noong ako ay nasa sinapupunan ng aking ina at na ikaw ay naka-schedule araw-araw ng aking buhay. Pinupuno ako nito ng pagkamangha at pagtataka sa kung sino ka. Ako ay nalilito, ngunit nagpakumbaba na malaman na ang Diyos ng sansinukob ay lubos na nakakakilala sa akin. Panginoon, ako ay nananabik para sa higit na kaalaman tungkol sa iyo. Isang lumalagong pag-unawa sa kung sino ka at isang mas malawak na relasyon sa iyo. At kaya ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya at awa, bibigyan mo ako ng isang patuloy na lumalalim na kaalaman tungkol sa iyo at isang mas dalisay na pag-unawa sa iyong mapagbiyayang mga paraan at banal na katangian. Turuan mo ako kung paano mamuhay ayon sa iyong ikabubuhay. At naway ang lahat ng aking sabihin at gawin ay maging gaya ng sa Panginoon, sa iyong papuri at kaluwalhatian. Gamitin mo ako sa anumang paraan na iyong pipiliin at ipinagdarasal ko na si Kristo ay makita sa akin. Si Juan Bautista ang nagsabi, ang dapat bumaba at siya ay dapat dumami, at ako ay dapat dumami, at ako ay nananalangin na iyon ang magiging karanasan sa aking buhay hanggang si Kristo ay nasa langit, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, ihanda ko ang aking puso na nananalangin ako at tulungan akong maging masipag sa aking pag-aaral. Hinihiling ko na ang aking isip ay tumanggap sa mga katotohanang aking natututuhan at na maaari kong mapanatili at maalala ang aking binabasa
at magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa lahat ng aking natutuhan. Bigyan mo ako ng matinding pagnanais na mag-aral, mas mataas na pag-unawa sa aking natutuhan, at paunlarin sa akin ang kakayahang manatiling alerto sa espiritu, kaluluwa at katawan sa panahong ito ng matinding konsentrasyon. At Panginoon, ipinagdarasal ko na Ikaw ay bumuo sa akin ng isang mapagturo na espiritu, isang nagtatanong na isip, at ang kakayahang ilapat ang aking natutunan sa aking buhay. Ito ay hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, ang mga bagay na nangyayari sa mundo ngayon ay lumalala at lumalala. Tulad ng sinabi ng Biblia na mangyayari sa huling panahon na ito. At tinitingnan namin sa iyo na malaman kung ano ang gagawin. Panginoon, tinitingnan namin kayo para sa kaalaman at karunungan sa panahong ang lahat ng nauugnay sa Diyos at kabanalan ay labis na inaatake at napakabilis na nabubulok. Ama, alam natin na ang Biblia ay ang iyong salita ng katotohanan, at gayon pa man sa buong bansa ay nawawala na ito ng awtoridad at paggalang, at napapalitan ng sekular na humanismo at isang anti-Diyos na agenda. Ama, alam natin na ang Panginoong Hesus ay paparating na upang hatulan ang mga bansa ng katwiran at katotohanan. Ngunit ipinagdarasal namin na habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik sa anumang araw, na ipagkakaloob mo sa amin ang iyong kaalaman at karunungan upang malaman kung ano ang gagawin at kung paano kumilos sa isang mundo na umiikot sa labas ng kontrol. Ipinagdarasal namin na si Jesus ay darating sa lalong madaling panahon. Sa kanyang pangalan ay nananalangin kami. Amen. Mahal kong Ama sa langit, mahal ko ang iyong salita at nagpapasalamat ako sa iyo sa karunungan at pagkaunawa na ibinigay mo sa akin ng may kagandahang loob. Gustong-gusto kong basahin ang Biblia at pag-aaral tungkol sa iyo. Ito ay nagpapakilig sa akin na makipag-usap tungkol kay Kristo sa iba at ibahagi ang ebanghelyo ng biyaya. Ngunit madalas kong makita na hindi ko maalala ang mga katotohanan sa Biblia na itinuro sa akin at mga sanggunian sa banal na kasulatan na nabasa ko. Panginoon, ipinagdarasal ko na tulungan mo akong panatilihin, alalahanin at alalahanin ang kaalaman sa Biblia na mayroon ako, at maalala ang magagandang katotohanan ng iyong salita na ipinakita sa akin. Tulungan mo akong alalahanin ang mga talata sa banal na kasulatan at panatilihin ang mga katotohanan sa Biblia. At turuan mo ako ng higit pa sa iyong pagmamahal at biyaya. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, Ikaw ang walang kamatayan, di nakikitang makapangyarihang lahat at nakakaalam ng lahat na Diyos, nakarapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. Sa iyo lahat ng bagay ay umiiral
at pinagsasama-sama, at walang nakatago sa iyong paningin. Dinala mo ako sa iyong pamilya, at tinakpan mo ako ng iyong balabal ng kaluwalhatian, at ipinagkaloob sa akin ang hindi matatawaran na kayamanan ng iyong kahangahangang biyaya, kung saan pinupuri ko at pinasasalamatan ang iyong banal na pangalan. Panginoon, sinasabi mo sa amin na ang buhay ay upang makilala ka ng higit pa at upang lumago sa isang mas malalim at mas matalik na kaalaman at pag-unawa sa iyo sa bawat oras na lumilipas. At Panginoon, hinihiling ko na sa iyong biyaya ay tutulungan mo akong palalimin ang aking pag-unawa sa iyo. Ganap at lahat ng nakakakilala sa Diyos, walang nakatago sa iyong paningin. Mula panunguna, ang lahat ng kaalaman ay umiral sa loob mo, at ang iyong kaalaman ay patuloy na sumisikat magpakailanman. Purihin ang iyong banal na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sinasamba, pinupuri, at itinataas po namin ang iyong pangalan, o Panginoong Hesus. Ikaw ang aming Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na di nagbabago kailanman, ang Diyos na aking pinaglilingkuran ng buong puso. Panginoon, ako po ay nagpapasalamat ng taos sa aking puso dahil ako ay binigyan mo pa ng panibagong taon na puno ng pag-asa at proteksyon. Nagpapasalamat din po ako dahil sa gabay mo sa akin sa nakaraang taon na ako ay di mo pinabayaan, at ang aking pamilya sa lahat ng pagsubok, sakit at karamdaman. Nagpapasalamat din po ako, Panginoon, dahil sa iyong biyayang walang humpay na pagpapala sa aking buhay at pamilya. Dalangin ko, Panginoon, na patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang at mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa, sa nakikita at nararamdaman. Inihihingi ko po ito ng kapatawaran sa inyong banal na pangalan, o Panginoon Hesus. Kaya ngayon, sa aking pagsisimulang muli na dalangin ko, ang iyong pagsama sa aking mga planong gagawin. Ikaw ang manguna at gumabay sa lahat ng aking plano sa buhay at maging sa aking pamilya. Dalangin ko, Panginoon, ang katagumpayan sa aking trabaho, sa aking negosyo, sa aking pamilya at hanap buhay. Dasal ko rin po, Panginoon, ang malusog na pangangatawan ng aking pamilya at mga mahal sa buhay. Ilayo mo po sa sakit at karamdaman sa taong ito ang aking pamilya, at huwag mo po kaming pabayaang magkasala at malayo sa plano mo, o Panginoon. Panalangin ko po ito sa tanging pangalan ni Jesus na aking Diyos at tagapagligtas. Amen. Isa sa katangian ng bawat mananampalataya ay ang pagiging mapagpasensya. Kaya naman, halina at tayo'y manalangin sa Diyos upang tayo ay magkaroon ng mapagpasensyang pag-uugali. Marcos chapter 11 verse 24.
Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Banal na Espiritu, lumikha ka sa akin ng isang malinis na puso na naghahanap ng pinakamahusay sa iba. Tulungan mo akong magpakita ng pakikiramay at kahabagan sa lahat, at gawin ito ng may kahinahunan at paggalang. Kapag ang mga tao o pangyayari ay hindi natutugunan ang aking mga inaasahan, bigyan mo ako ng kapangyarihang magpakita ng biyaya at pag-unawa. Tulungan mo akong makita ang aking mga sitwasyon mula sa iyong pananaw upang magalak ako sa lahat ng oras at magpakita ng pagtiyatiyaga kung kinakailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pasasalamat natin sa pamamagitan ng mga dasal ay siyang nagpapaigting ng ating respeto at pagdakila sa Diyos. Dito natin nasasabi kung gaano tayo kaligaya sa mga biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Ang panibagong araw sa ating buhay ay sapat na upang tayo'y magpasalamat sa Kanya. Ang pahinga sa ating mga ilong ay sapat na upang atin siyang pasalamatan. Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang nakapagpapagaan ng ating mga kalooban. Ito rin ay mabisang paraan upang maipaalam natin sa Diyos na tayo'y lubhang nagsisisi sa ating mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Dito natin sa Kanya maipaparating ang ating lubusang pagnanais na mapatawad tayo sa ating mga pagsalansang. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Maraming salamat, Diyos ko, sa magdamag na pagbabantay sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat din ako sa isa pang araw at pagkakataon na iyong ibinibigay sa akin upang makapiling ko ang aking mga mahal sa buhay at maipamahagi sa aking kapwa ang aking pagmamahal at pagkalinga. Maraming salamat din sa pagkakataon na maipakita sa iyo ang aking pananampalataya. 1 Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18. Mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ama, sa pagdaan ng mga araw, unti-unti kong nauunawaan ang mga dahilan kung bakit mo ako nilikha. Unti-unti ko nang nauunawaan kung bakit ako umiiral ngayon sa mundong ito. Maraming salamat sa laging pagpapaalala sa akin na ako'y naririto upang maglingkod at sumamba sa iyo. Maraming salamat sa patuloy na pagpapaalala sa akin na ako'y naririto upang tumulong sa aking kapwa. Mateo chapter 6 verse 1. Mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang tao lamang ang inyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. Kung magkagayon,
ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong Ama sa langit. Patawarin mo naman ako, Ama, sa mga kasalanang aking nagawa at nagagawa. Patawarin mo po ang aking mga pagkukulang sa aking mga mahal sa buhay, sa pag-iimbot ng aking kalooban sa aking kapwa-tao, sa mga masasamang diwang bigla na lamang pumapasok sa aking isipan, sa mga pagsisinungaling na nagagawa ng aking dila, sa mga pita ng laman na aking mga mata, sa malimit na paglimot sa aking mga pangako. Mga Awit, chapter 51, verse 1. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Inihihingi ko ng kapatawaran ang lahat ng aking pagsalansang. Ako'y maliit na alipin, gawaran mo ako kahit katiting na kalakasan upang labanan ang mga tuksong ito. Linisin mo ang aking puso, bigyan mo ng kabutihan ang aking kalooban, at gawaran mo ako ng busilak na damdamin sa buong maghapon. Nais ko pong sundin ang iyong kalooban at nakahanda ko pong subukan na magampanan ang mga tungkuling iyong iaatang sa akin sa araw na ito. Bigyan mo lang ako ng sapat na lakas upang maitatwa ang mga masasamang gawain at tahakin ang tamang daan na dapat kong lakaran. Awit, chapter 46, verse 1. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Nakahanda rin po akong sumunod sa iyong kalooban, at anumang utos na buhat sa iyo ay akin pong pipiliting sundin. Naway maging matibay ako sa mga pagsubok ng buhay, at unti-unti kong malagpasan ang mga unos na darating. Patnubayan mo ang aking mga mahal sa buhay, na siya kong nagiging inspirasyon sa mundong ito, upang maipagpatuloy ang aking buhay. Marami pong salamat. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ama sa langit, ipinagdarasal ko na bigyan mo ako ng isang matalinong puso, isang tapat at tunay na puso na naglalayong unahin ka sa lahat ng bagay. Isang puso na pangunawa at isang tunay na pagnanais para sa isang mas malalim na kaalaman tungkol sa iyo. Panginoon, aking hangarin na ako'y lumakad ng karapat-dapat sa iyo at higit na makilala kita at mahalin kita. Bigyan mo ako ng pagkauhaw sa iyong salita ng katotohanan, sapagkat sa loob nito ay buhay at kalusugan at kabuuan. At ang pagbabasa nito at paglalapat nito ay makakatulong sa akin na mamuhay ng isang buhay na banal sa Panginoon. Isang buhay na nahiwalay sa mga daan ng sanglibutan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob at kapangyarihan na gumawa ng mga tamang pagpili sa aking buhay at gabayan ang aking mga iniisip sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu araw-araw. Panginoon,
Alam kong ninanais mo ang katotohanan sa mga panloob na bahagi at ipinagdarasal ko na ikaw ay hulmahin ang panloob na mga lihim ng aking puso upang ilatag sa harap mo, upang ako'y lumago sa biyaya at sa pagkakilala sa Panginoong Hesus, habang ako'y lumalapit sa iyo araw-araw. Sa pangalan ni Hesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, sinasabi mo sa amin sa iyong salita na kung ang sinuman ay kulang sa kaalaman at karunungan na kailangan namin, dapat naming hilingin sa iyo sa pananampalataya, sapagkat ikaw ay nangako na magbibigay ng malaya sa lahat ng pumupunta sa iyo na nagtitiwala sa iyong mga pangako. Panginoon, napakaraming bagay na hindi ko maintindihan at napakaraming nangyayari sa ating mundo na pumunta ako sa iyo upang hingin ang mahalagang kaloob na iyon ng karunungan at kaalaman. Sinasabi ng iyong salita na ang iyong mga tao ay namamatay dahil sa kakulangan ng kaalaman. At ipinagdarasal ko na matustusan mo ako ng lahat ng kailangan kong mamuhay ng buhay na ikabubuhay mo sa akin at sa espiritu at katotohanan. Pagiging kasing banayad ng isang kalapati, ngunit kasing talino ng isang ahas. Liwanagan ang aking pangunawa at bigyan ako ng kaalaman na kailangan ko araw-araw upang makalabas ako sa hinaharap, tiwala na ako ay nasa iyong kalooban. Panginoon, hinihiling ko lang na ibigay mo ang kailangan ko araw-araw. Nagtitiwala sa iyo na pangasiwaan ang lahat ng aking mga pagpipilian at nagdarasal na gabayan mo ako sa aking landas sa buhay sa iyong papuri at kaluwalhatian. Habang hinahanap ko ang mga banal na kasulatan araw-araw, ipinagdarasal ko na ituro mo sa akin ang iyong mga paraan at bigyan ako ng kapangyarihan na manindigan sa masamang araw. Alam kong sapat na ang iyong biyaya para sa bawat pagkakataon na maaaring kailanganin kong harapin. Salamat sa pangalan ni Hesus. Amen. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sa aking trabaho. Alam kong nilikha mo kami upang mamuhay ng kapaki-pakinabang at produktibong buhay, habang nagbibigay din ng mga pangangailangan at pangangailangan ng aming mga pamilya. Napakaraming bagay sa aking buhay, sa trabaho ang nagbabago, at ang kaalaman at profesional na mga kasanayan ay patuloy na kailangan i-update at pagbutihin. At kaya, hinihiling ko sa Panginoon na bibigyan mo ako ng kinakailangang kaalaman, pagsasanay at kasanayan upang patuloy kong maisakatuparan ang aking trabaho at sa abot ng aking makakaya. Pagpalain ang mga gawa ng aking kamay, protektahan at ibigay na ipinagdarasal ko para sa aking pamilya, at naway gamitin kita upang ipakita ang pagmamahal ni Hesus sa aking mga tagapamahala, kasamahan at mga kasamahan sa trabaho, upang si Kristo
ay maluwalhati sa lahat ng aking ginagawa. Ito ay hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang aking kahangahangang halimbawa, at mula sa iyo ay nagmumula ang karunungan, kaalaman at pangunawa. Ipagkaloob mo sa akin na manalangin ako sa iyong kaalaman mula sa itaas, sapagkat alam ko na ang takot sa Panginoon ay ang simula ng karunungan, at mula sa iyong bibig ay nanggagaling sa pag-unawa at kaalaman. Panginoon, hindi ang karunungan ng sanlibutan ang hinahanap ko, sapagkat alam ko na ito ay kamangmangan sa iyong mga mata. Ngunit hinahanap ko ang kaalaman na nagmumula lamang sa iyo, sapagkat sinasabi sa atin ng iyong salita na mas mabuting maghanap ng kaalaman at pangunawa mula sa Panginoon kaysa makakuha ng pilak at maraming pinong ginto. Bigyan mo ako ng kababaang loob ng puso at isang espiritong matuturuan, sapagkat ipinapahayag ko na sa akin ay walang mabuting bagay, ngunit kilala ko ang Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong banal na kapangyarihan, ibinibigay mo sa amin ang lahat ng kailangan namin upang mamuhay ng makadiyos na buhay sa pamamagitan ng kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Purihin ang iyong banal na pangalan, purihin ang iyong banal na pangalan. Amen. Ama sa langit, ipinagdarasal namin ang mga paaralan at pamilya na ang mga anak ay pumapasok sa iba't ibang mga institusyong pang-edukasyon. At hinihiling namin na ikaw ay minamaliit sa awa at biyaya sa parehong mga kawani at mga mag-aaral sa iba't ibang paaralan, kolehiyo at lugar ng pag-aaral sa ating bansa at sa buong mas malawak na mundo. Ipinagdarasal namin na ang katotohanan ay ituro sa aming mga paaralan, at ang tunay na kaalaman at makadiyos na karunungan ay lalong makikita sa mga aralin at lektura. Ipinagdarasal namin ang mga mag-aaral na ang pananampalataya ay maaaring masira ng karunungan ng mundo, at hinihiling namin na ikaw ay magpapanatili sa mga kabataang ito ng matatag na kaalaman sa Biblia at sa hindi nagbabagong mga batayan ng buhay na ating kinatatayuan. Idirekta at pamahalaan ang mga paaralan at mga institusyong pang-edukasyon ng ating lupain, at bigyan ang mga kawani at mag-aaral ng kaalaman at pag-unawa sa salita ng Diyos at pagnanais para sa katotohanan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, ako ay natatakot at kahangahangang ginawa, at kapag nabasa ko na alam mo ang mismong mga pag-iisip ng aking puso bago ko man lang isipin ang mga ito, na alam mo ang lahat tungkol sa akin noong ako ay nasa sinapupunan ng aking ina, at na ikaw ay naka-schedule araw-araw ng aking buhay. Pinupuno ako nito ng pagkamangha at pagtataka sa kung sino ka. Ako ay nalilito, ngunit nagpakumbaba na malaman na ang Diyos ng sansinukob ay lubos na nakakakilala sa akin.
Panginoon, ako ay nananabik para sa higit na kaalaman tungkol sa iyo. Isang lumalagong pag-unawa sa kung sino ka at isang mas malawak na relasyon sa iyo. At kaya, ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya at awa, bibigyan mo ako ng isang patuloy na lumalalim na kaalaman tungkol sa iyo at isang mas dalisay na pag-unawa sa iyong mapagbiyayang mga paraan at banal na katangian. Turuan mo ako kung paano mamuhay ayon sa iyong ikabubuhay. At naway, ang lahat ng aking sabihin at gawin ay maging gaya ng sa Panginoon, sa iyong papuri at kaluwalhatian. Gamitin mo ako sa anumang paraan na iyong pipiliin at ipinagdarasal ko na si Kristo ay makita sa akin. Si Juan Bautista ang nagsabi, ang dapat bumaba at siya ay dapat dumami, at ako ay dapat dumami, at ako ay nananalangin na iyon ang magiging karanasan sa aking buhay hanggang si Kristo ay nasa langit, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, ihanda ko ang aking puso na nananalangin ako at tulungan akong maging masipag sa aking pag-aaral. Hinihiling ko na ang aking isip ay tumanggap sa mga katotohanang aking natututuhan at na maaari kong mapanatili at maalala ang aking binabasa at magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa lahat ng aking natutuhan. Bigyan mo ako ng matinding pagnanais na mag-aral, mas mataas na pag-unawa sa aking natutuhan, at paunlarin sa akin ang kakayahang manatiling alerto sa espiritu, kaluluwa at katawan sa panahong ito ng matinding konsentrasyon. At Panginoon, ipinagdarasal ko na ikaw ay bumuo sa akin ng isang mapagturo na espiritu, isang nagtatanong na isip at ang kakayahang ilapat ang aking natutunan sa aking buhay. Ito ay hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, ang mga bagay na nangyayari sa mundo ngayon ay lumalala at lumalala. Tulad ng sinabi ng Biblia na mangyayari sa huling panahon na ito. At tinitingnan namin sa iyo na malaman kung ano ang gagawin. Panginoon, tinitingnan namin kayo para sa kaalaman at karunungan sa panahong ang lahat ng nauugnay sa Diyos at kabanalan ay labis na inaatake at napakabilis na nabubulok. Ama, alam natin na ang Biblia ay ang iyong salita ng katotohanan, at gayon pa man sa buong bansa ay nawawala na ito ng awtoridad at paggalang at napapalitan ng sekular na humanismo at isang anti-Diyos na agenda. Ama, alam natin na ang Panginoong Hesus ay paparating na upang hatulan ang mga bansa ng katwiran at katotohanan. Ngunit ipinagdarasal namin na habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik sa anumang araw, na ipagkakaloob mo sa amin ang iyong kaalaman at karunungan upang malaman kung ano ang gagawin at kung paano kumilos sa isang mundo na umiikot sa labas ng kontrol. Ipinagdarasal namin na si Jesus
ay darating sa lalong madaling panahon. Sa kanyang pangalan ay nananalangin kami. Amen. Mahal kong Ama sa langit, mahal ko ang iyong salita at nagpapasalamat ako sa iyo sa karunungan at pagkaunawa na ibinigay mo sa akin ng may kagandahang loob. Gustong-gusto kong basahin ang Biblia at pag-aaral tungkol sa iyo. Ito ay nagpapakilig sa akin na makipag-usap tungkol kay Kristo sa iba at ibahagi ang ebanghelyo ng biyaya. Ngunit madalas kong makita na hindi ko maalala ang mga katotohanan sa Biblia na itinuro sa akin at mga sanggunian sa banal na kasulatan na nabasa ko. Panginoon, ipinagdarasal ko na tulungan mo akong panatilihin, alalahanin at alalahanin ang kaalaman sa Biblia na mayroon ako at maalala ang magagandang katotohanan ng iyong salita na ipinakita sa akin. Tulungan mo akong alalahanin ang mga talata sa banal na kasulatan at panatilihin ang mga katotohanan sa Biblia. At turuan mo ako ng higit pa sa iyong pagmamahal at biyaya. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, ikaw ang walang kamatayan, di nakikitang makapangyarihang lahat at nakakaalam ng lahat na Diyos, nakarapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. Sa iyo lahat ng bagay ay umiiral at pinagsasama-sama, at walang nakatago sa iyong paningin. Dinala mo ako sa iyong pamilya, at tinakpan mo ako ng iyong balabal ng kaluwalhatian, at ipinagkaloob sa akin ang hindi matatawaran na kayamanan ng iyong kahangahangang biyaya, kung saan pinupuri ko at pinasasalamatan ang iyong banal na pangalan. Panginoon, sinasabi mo sa amin na ang buhay ay upang makilala ka ng higit pa at upang lumago sa isang mas malalim at mas matalik na kaalaman at pag-unawa sa iyo sa bawat oras na lumilipas. At Panginoon, hinihiling ko na sa iyong biyaya ay tutulungan mo akong palalimin ang aking pag-unawa sa iyo. Ganap at lahat ng nakakakilala sa Diyos, walang nakatago sa iyong paningin. Mula panunguna, ang lahat ng kaalaman ay umiral sa loob mo, at ang iyong kaalaman ay patuloy na sumisikat magpakailanman. Purihin ang iyong banal na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama sa langit, gaano kahalaga na malaman na ikaw ang aming Diyos. Panginoon, gusto ko lang na mas makilala ka at mahalin ka ng mas mabuti. Ang pananabik ng aking puso na mas makilala ka at maging mas malapit sa iyo sa bawat araw na lumilipas. Habang binabasa ko ang iyong salita at pinag-aaralan ang kasulatan, ipinagdarasal ko na tulungan mo akong yakapin
ang lahat ng ituturo mo sa akin. At hinihiling ko na paunlarin mo sa akin ang isang espiritong matuturuan na mabilis na marinig ang iyong tinig na nagsasalita sa akin at handang tumugon sa malumanay na mga pahiwatig ng banal na espiritu sa aking puso. Sinasabi nito sa iyong salita na ang iyong mga tao ay nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. At Panginoon, ipinagdarasal ko na tulungan mo akong magbasa, markahan, matuto at sa loob ay tunawin ang lahat ng ituturo mo sa akin sa kasulatan. Dahil gusto kong makapagbigay ng sagot sa pag-asa na nasa akin. Sapagkat gusto ko at nais kong ibahagi ang katotohanan ng maluwalhating ebanghelyo ng biyaya sa lahat ng aking nakikilala. Sa iyong mga kamay ay ibinibigay ko ang aking buhay at nananalangin na ako'y mabuhay araw-araw sa iyong papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Panginoon, nais kong matuto ng higit pa tungkol sa iyo at magkaroon ng puso at isipan na nakatuon kay Jesus. Matagal akong lumago sa biyaya at sa kaalaman tungkol sa Kanya. At kaya ipinagdarasal ko na magkaroon ka sa akin ng malalim na pagnanais na masigasig na pag-aralan ang iyong salita at matutong ilapat ang mga katotohanan at prinsipyo sa loob ng aking sariling buhay sa iyong papuri at kaluwalhatian. Ngunit Ama, hindi ko lamang nais na magkaroon ng isang ulo ng kaalaman ng mga istatistika ng Biblia, ngunit isang kaalaman sa puso ng katotohanan sa Biblia at makadiyos na pag-ibig. Nais kong mabuhay sa aking buhay sa paraang nakalulugod sa iyo at gamitin mo bilang saksi sa iyong biyaya at kabutihan bilang isang buhay na sakripisyo, ganap na katanggap-tanggap sa iyo. Tulungan mo akong basahin at panatilihin ang lahat ng natutunan ko mula sa iyong salita. At naway matuto akong mamuhay tulad ng Panginoong Jesus sa lubos na pag-asa sa iyo. Sa iyong papuri at kaluwalhatian, ito ay hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen.